Magandang araw mga kalingap, ito muli si Sagap TV ang nagbibigay ng mahalagang informasyon sa loob ng kalingap at kalagayan ng panahon. Kalingap Jumar o mas kilalang Papa Joms, sinorpresa si Dara sa kanyang kaarawan. Dayan nabigla si Papa Dan sa kanyang desisyon. Tambalang Melbrad patuloy ng inaabangan. Kalingap Rab na dismaya sa kanyang benepisyari. Ika-238 na pabahay ng Kalingap sinimulan ng buksan ni Kuya Bal Santos Matubang. Bagyong Kerubin patuloy na nagdadala ng malawakan na pag-uulan sa loob ng Pilipinas. Benepisyari ni Kalingap Rab may isiniwalat kasabay nito sa kanyang kaarawan na inamin sa harapan mismo ni Ato. Kung naman yung aminin mo. Gusto ko po sana humingi sa inyo po ng sorry Kuya Juan tsaka po kay Kuya Raptas sa mga viewers po. Kasi po hindi ko po agad sa inyo po nasabi na may boyfriend po ako. Tas totoo po yung sabi po ng stepfather ko. Na bubuntis ka. Kuya Bal Santos Matubang sinimulan na ang seremonya sa pagbubukas ng pabahay ni Dr. Love at malaking bagay daw ito sa benepisyari na si Genesis at di umano sabi ni Genesis dahil kay Beyonce ay nakilala si Kuya Bal Santos Matubang at si Dr. Love. Good afternoon po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong pagdalo po dito sa ribbon cutting po ng bahay po at nagpapasalamat po ako unang-una sa Panginoon po dahil po sa binigay niyang blessings na ito po at especially po sa Team Kalinga po, lalo na po kay Kuya Bal po at kay Ate Edna, kay Kalinga Prab, kay Ate Jack, lalong-lalo na po kay Dr. Love. At kay Beyonce po, maraming salamat dahil po kung hindi po dahil sa kanya, wala po kaming gantong bahay po. Sa lahat po, sa mga sponsor po, kay Sir Leo D, kay Sir Lito G, Sir Lito po. Samantala nagtungo si Papa Jum sa kaarawan ni Dara at may dala-dala itong sorpresa para sa kanyang kaarawan at maging maligaya ang kaarawan daw ni Dara. Dala pa natin yung cakes. Dito yung ating mga pagkain. Sarap niyan. Ang daming pogi. Bro, mas maputi ka bro. Tala. Naligo kasi ako. Sasabi ka. Wala naman. Lechon. Ano na po to? Sige po. Okay lang po. Natapon na sa rin yung ibang sabaw. Pasensya na po. Sige lang po. Sarap. Masyado pong apaw yung ano. Hindi na nagdalawang isip na sinabi ito sa harapan ni Papa Dan at buong buo na ang desisyon ni Dayan. Grabe na, pupunta tayong Batangas ka na. Kamustahin si Dayan, no? Pero, seryoso na yan, yung desisyon mong yan. Tuloy na. Grabe, sila mama mo na lang ang mabablog ko. No? Ikaw, Coach, ano masasabi mo? Tingin mo, sa desisyon ni Dayan, tingin mo tama na? Dahil sa epekto ng shoreline na nagdadala ito ng mga malalakas na pag-uulan diyan po sa Daet Camarines Norte. Kaya naman itong si Kalingap Ian ay nagdesisyon na matulog na lang. Ngunit sa hindi inaasahan ay dumating si J-Brad upang magpasaklolo. Humiga na lang, matulog na lang. Kuya! Magkano sana ako yan? Ano? Papatulong sana ako sa inyo. Mano, masan? Nakapurmahan ka pati ngayon, ha? Hindi, magpapatulong sana ako sa inyo. Mano, masan? Masaan tayo? Kasi, di ba, uwi na naman ako Naga. Balik sa na naman tayo. Invite ko sana si Melka lumabas. Si Melka ngayon? Kasi maulan, may sasakyan kayo. Wala akong sasakyan. Sabi ko, nakakasabi ko lang pati gusto ko matulog. Kaya nga, parang uwi na nga sana kami. Samahan niyo, kuya, tulungan niyo ko na may labas ko ngayon. Kabagay, ang Mex, medyo minalas-malas ako doon kanina sa mga pasiklab ko dun eh. Parang hindi umayon sa akin yung panahon. Ito dito, talagang magaling ako dito.
Magaling ka naman. Kukunin ko yan sa yung pula. Yung red? Oo, kukunin ko yan. Galing nga para sa'yo. Kasi may lalas ako dun eh. Parang ba dito may sira? Bagyong Kirubin na nanatili pa rin sa karagatan sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Malapit ito sa Mindanao at Visayas. Kaya naman ang lokasyon nito ay namataan sa 200 km silangan ng Davao City, 205 km silangan ng Tagum City at Davao del Norte. Nananatili ang lakas ng hangin na aabot ng 45 km per hour at sentro nito, ang gustiness nito ay aabot ng hanggang 55 km per hour. Kumikilos ito sa hilagang northeastward ng 10 km per hour. Samantala ang bahagi po ng Northern Luzon ay nakakaranas pa rin ng northeast monsoon, kaya naman nagkakaroon ito ng kalat-kalat na pagulan. At samantala po sa bahagi po ng ating lugar dito po sa Bicol region ay nagdadala po ng malawakang pagulan. Dala po ito ng shoreline at pati po sa Quezon Province, at nagdadala rin po ng malawakang pagulan sa Visayas, Mindanao dahil po yan sa Bagyong Kirubin.